Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa ring dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain. Dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.